Hormonal deficiency. Kumunot na mabuti ang noo ni Brixton. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ay hindi ka maaaring magkaanak kailanman. Hindi ka magiging ama kahit kailan. Tool! Pwede kang kumonsulta sa ibang Dr. Brad, second opinion, para matiyak nating hindi ako nagkakamali lang. Hindi umimik si Brixton. Iniisip niya kung sasabihin niya kay Alora ang hinggil doon o ililihim na lang. Wala siyang planong kumonsulta sa ibang manggagamot. Napakalaki ng tiwala niya sa kakayahan at integridad ng fraternity brand. Sa huli bago nila pag-usapan ang tungkol sa mga partikularidad ng kasal, minabuti ni Brixton na arukin ang damdamin ni Alora sa kanya. Halimbawang kasal na tayo, honey. Pananalakab ni Brixton sa katipan. Pagkatapos natuklasan nating baog pala ako, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? E di wala. Wala. Pakakasal ako sa'yo dahil mahal kita, Brixton. Hindi dahil mabibigyan mo ako ng anak o dahil sa iba pang konsiderasyon. Ay kung ibalik ko sa iyo ang tanong, paano kung ako ang baog? Ano ang gagawin mo? Mahigpit na niyapos ni Brixton ang nobya. Pakakasalan kita dahil mahal kita. Ikinasal sila 3 linggo matapos ang pag-uusap na iyon at 3 buwan matapos ang kasal. Ibinalita ni Alorang nagdadalang tao na siya. Sa yugtong iyon natapos ang pagdaloy ng mga gunita ni Brixton. Lalo niyang pinagkadiin-diin ang pagtapak sa silinyador. Parang palasong ibinirit ang jeep ng kahabaan ng daan. Parang sasabog ang kanyang ulo, ang kanyang dibdib, ang buong pagkatao. Kung magtataksil man sa kanilang mga asawa ang lahat ng babae sa mundo, si Alora ang kahuli-hulihang gagawa noon. Ngunit paano niya babaliktarin ang katotohanan ng parang malaking bilong na kalambong sa kanya? 1 + 1 = 2? Simpleng matematika. Nagtaksil si Alora sa kanya. Hormonal deficiency. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ay hindi ka maaaring magkaanak. Kailanman. Hindi ka magiging ama kahit kailan. Nakita niya sa balintatawang imahe ni Alora habang nakikipagtalik sa kung sinong lalaki. Lalong nag-umapaw ang kanyang galit, ang pagkamuhi. Kailangan niyang magdesisyon ngunit hindi siya dapat magpadalos-dalos. Sa akademya ay minulat sila ng malalimang pagsusuri sa mga bagay-bagay bago gumawa ng anumang hakbang, lalo na at kinasangkutan iyon ng buhay. Alam ni Brixton na sa desisyong gagawin niya, hindi lamang buhay ang masasangkot, damay rin ang puso, ang mga mumunting pangarap nila ni Alora, ang kinabukasan. Humimpil ang jeep ni Brixton sa tapat ng isang bungalow sa isang distritong nasa labas ng Metro Manila. Bahay iyon ni Dicky. Si Dicky, tulad ni Dale, ay binata ring bagamat ang alam ni Brixton ay nanliligaw na ito sa isang dalagang chemist. Hindi binaga ng panahon ang nerd. Ito pa rin si Dicky na simpleng-simple sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa garahe ng bungalow ay may isang lumang Datsun. Hindi aakalain ng sino mang makakakita na ang lalaking nakatira roon ay sumasahod ng halos 40,000 piso bawat buwan. Sa latrin sa mamahaling gamit ang bahay, liban sa isang maliit na telebisyon, isang music mic at isang divan, wala nang laman ng sala. Ang tanging masasabing di klaseng gamit raw na isang laptop. Maluwang na maluwang ang ngiti ni Dicky pagkakita sa fraternity brand. Tuloy, Brad, tuloy. Kinamayan niya si Brixton sa parang pinaiiral ang kanilang kapatiran. Agad na po na ng chemist na matamlay ang Brad ng militar. May problema, ani. Naupo sa divan si Brixton para siyang hinang-hina. Parang kandilang mauupos. Damdam niya ay makakatatag ang daigdig sa kanyang mga balikat ng mga sandaling yan. Bear, Brad. Umiling si Brixton. Huwag na. Pinuntahan lang kita para hinga ng opinyon. Opinyon? Tungkol saan? Humanap ng sariling pwesto si Dicky. Inihanda ang sarili sa isang malusog na diskusyon. Bago ko sabihin sa iyo ang sitwasyon, bibigyan muna kita ng halimbawa. Kung pagtaksilan ka ng babaeng mahal na mahal mo, ano ang gagawin mo? Nahigingan ni Dicky ang pinatutungkulan ni Brixton, gayon man ay ayaw niyang magbigay ng konklusyon hanggat hindi nagmumula rito ang konfirmasyon. Well, depende yun, Brad. Depende sa relasyon namin. Anong ibig mong sabihin? Kung nobya ko pa lang siya, kakalasan ko. Tutuloyan mo ba ang isang babaeng hindi naman tapat sa'yo? Hindi, diba? Paano kung asawa mo na siya? Hindi agad nakasagot ang chemist. Tinignan niyang mabuti si Brixton. Si Alora ba, Brad? Tumango ang militar. On the way na siya. So, pero hindi sa akin ang bata. Parang nagligwa ka ng asido ang dibdib ni Dicky. Come on, Brad. Magagawa ba ni Alora? Sinambot na ni Brixton ang ibig sabihin ng chemist
Akala ko rin, Brad, hindi niya magagawa eh. Pero paano ko siyang mabubuntis? Baog ako. Ano? Hindi ako pwedeng magkaanak, Dicky. Bago pa man kami kasal, alam ko na ang tungkol doon. Upang malinawan ng gusto si Dicky, isinalaysay ni Brixton ang tungkol sa pagsusuring ginawa ni Dale, ang resulta at ang eksplanasyon. Hindi kaya nagkamali lang ng diagnosis ang Brad natin? Pagsusubali ni Dicky. Ilang beses nang pinag-isipan ni Brixton ang bagay na iyon, ngunit sa tuwi na ang katotohanan ay parang isang pilyong batang bumubulaga sa kanya. Magna cum laude si Dale nang magtapos ng BS Chemistry. Ganon din ang karangalang natamo nang kumuha ng medisina, kasama sa top 20 nang maipasa ang board exam. Tinitingnan din ni Brixton ang posibilidad na nagkamali ng fraternity doctor. Subalit batay sa mga credential nito, alam niyang napakaliit ng chance. Hindi ito magkakamali sa pag-aanalisa ng resulta ng isang simpleng eksamen. Ibabalik ko sa iyo ang tanong, aniya kay Dicky. Sa palagay mo ba'y nagkamali si Dale? Lahat naman tayo nagkakamali eh. Sperm count lang yun, Brad. Napakahina niyang doktor kung doon lang ay magkakamali siya. Did you ask for a second opinion? Umiling si Brixton. May tiwala ako kay Dale. Brad, hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa tiwala. Diretsohin mo na. Ayoko sang alisin ang posibilidad na nagkamali lang si Dale. Hindi siya nagkamali. Ano ngayon ang iniisip mo? Iyon ang dahilan kaya kita pinuntahan. Hihingin ko ang opinion mo. Ano ba ang plano mo? Sabihin mo muna bago ko ibigay ang opinion ko. Walang gato lang sagot ni Brixton. Hihiwalayan ko siya. Pag-isipan mo yung mabuti, Brad. Si Dicky ang pumuno ng patlang. Huwag kang gagawa ng desisyon batay lang sa nararamdaman mong gusto mong gawin. Baka pagsisihan mo yan sa bandang huli. Hindi umimik si Brixton. Kakausapin ko rin si Alora. Baka, huwag, hindi na kailangan. Come on, Brixton. Walang gusot na hindi nakuha sa magandang pag-uusap. Totoo, Dicky. Ngunit hindi sa mga usaping kasangkot ang dangal. Dangal ko ang nakasalalay rito. Hindi ordinaryong bagay lang na pwedeng pag-usapan at ikompromiso. Niloko ako ni Alora. Pinagsak sila niya ako. Pataas ang boses ni Brixton. Bawat pangungusap ay nagiging mas mariin, mas puno ng damdamin. Mahal na mahal ko siya. Siya lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Pagkatapos, isinubsob ni Brixton ang mukha sa dalawang palad at umusal. Para namang sinisilihan ng chemist, lalo na nang makita niyang lumuluha si Brixton. Alam niya kung gaano katibay ang dibdib ng kaibigang militar, kung gaano katigas ang loob. Hindi nito matatagalan ang mga pahirap sa Fort Del Pilar kung ordinaryong lalaki lamang ito. Ngunit naroon si Brixton, parang batang umiiyak, nagsusumbong, kumakalap ng simpatya. Nilapitan ni Dicky ang kaibigan, inalo-alo. Ang mabuti pa'y magpahimang ka muna. Mahirap mag-isip kapag ganyang magulo ang isip. Hindi magulo ang isip ko. Brad, desidido na ako. Iiwan ko na si Alora. Konting panahon lang ang hihingin ko sa'yo, Brad. Maaayos pa natin ito. Wala akong intensyong makipag-ayos. Biglang tumayo si Brixton. Inayos ang sarili. Salamat sa pakikinig mo at sa sentimiento ko, Brad. Tutuloy na ako. Sandali, Brad. Hindi pa malinaw ang malinaw na. Tuloy-tuloy na sa pintuan ng militar. Halatang mabigat ang mga paa. Wala nang nagawa si Dick kundi yatid ng tanaw ang paalis na lalaki. Nang humarurot ng palayo ang sasakyan ni Brixton, dali-dali niyang dinambot ang telepono. Tinawagan niya si Dick.